Good day mga boss, breaking news po tayo. Ayon kay Idol Snow Badwa, may bago na nga pong head coach ang NLEX Road Warriors. Opo, eto na nga po ang bago at bigating head coach ng NLEX Road Warriors na dati na rin pong naglaro sa PBA, si Mighty Mouse Jimmy Alapag. Ayon kay Idol Snow Badwa, darating po ngayong linggo ang nasabing new head coach ng NLEX Road Warriors para pangunahan ang NLEX Road Warriors sa paparating na Governors Cup na kung saan magsisimula nga po ngayong July 10. Matatandaan po ninyo na mayroon na nga pong bagong import ang NLEX na kung saan ang pangalan Dequan Jones dati na rin po nakapaglaro sa nakaraan Governors Cup, kaya inaasahan ito muna yung magiging import habang tinitingnan pa ni Coach Jimmy Alapag. Samantala, lipat naman po tayo sa Tropang Giga. Porsigido na po ngayon ang Tropang Giga na makuha nga itong si Joshua Monson. Ayon nga sa artikulong isinulat ni Idol Snow Badwa sa spin.ph, etong Tropang Giga at ang management ng Titan ay mayroong negotiation na nagaganap ngayon para makuha nga po ng Tropang Giga ang serbisyo nitong si Joshua Monson, na kung saan inaalok na rin po ng Pure Blend Titan. Isa sa mga rason kung bakit inaalok dahil nga po sa kanyang kontratang hinihingi na 900 per month or 900k per month. Ito ay hindi matanggap ng nasabing kupunan at management ng Pure Blend Titan dahil sa laki po ng hinihingi. Isa sa mga rason dahil nga isa siya sa magiging main point ng Pure Blend Titan. Marami ang nagrereklamo dahil kung magiging main point daw ito si Joshua Monson ay halos sa kanya na yung bola. Nasa kanya lahat ang play na ginagawa, kaya iyon ang isa sa mga rason kung bakit hindi nga matanggap ng Titan. Kaya ayon sa report, ang hinihingi o inaalok ngayon ng Tropang Giga para kay Joshua Monson ay itong si Ringi ng Batak. Opo, 1 deal or 1:1 lang daw po. Dahil nga si Ringi ng Batak naging finals MVP sa mga nakaraan konferensya. Maganda ang ipinakita. Pero ngayon, katatapos lang na Commissioner's Cup, isa sa mga dahilan kung bakit hindi ni-recognize ng Pure Blend Titan na patas ang trade dahil unti-unting bumababa yung kalidad nitong seri ng Batak. Unti-unti ring bumaba ang kanyang minuto, dahilan para maghanap pa ng mga possible na player ang Pure Blend Titan para maging patas, which is tuto naman po dahil si Rin ng Batak isa sa mga legitimate na point guard. Kanya lang po unti-unti na rin po na nagkakaedad itong si Ray. Bagamat nakakuha na ito ng kampyonato, hindi naman po ibig sabihin na patas na po yung value niya kung ikukumpara po ninyo kay Joshua Monson. Ayon nga sa artikulo, itong si Ray ng Batak po pwede nilang mapalitan ito sa paparating na PBA Annual Rookie Draft. Kaya gusto daw po idagdag ng Pure Blend Titan or magdagdag ang management ng Pure Blend Titan ng isang player, at ang hinihingi nga po na isa pang player ay itong si Henry Galinato. Kung titingnan po ninyo yung lineup ngayon ng Pure Blend Titan ay wala po silang legitimate na big man. Kaya nga po humihingi ito ngayon para makuha ang serbisyo nitong si Henry Galinato, which is kung sakali nga pong makukuha ito ng Pure Blend Titan at papatuksin ng Tropang Giga, ay magkakaroon talaga ng legitimate big man itong Pure Blend na po pwede pong sandalan kasama ng import. Magiging mataas ang minuto na lalaruin itong si Henry Galinato at mai-improve pa nito ang kanyang arsenal kung mapupunta po ito sa Pure Blend Titan at magiging future bigan po ito ng Pure Blend. Makikita naman po natin sa pangangatawan at kalidad ay talagang mabibigyan talaga ito ng minuto. Ito naman po yung hinihingi
ng bawat player sa bawat koponan na magpakitang gilas. Yan po ang posibleng mangyari kung sakali nga po na yung inaalok or inihingi ng Purebrand Titan sa tropang Giga, ibigay, tiyak anytime po mangyayari po. Kung hindi daw po mangyari, ay posibleng next conference na lang at bibigyan lang muna ng 1 conference contract itong si Joshua Monson. Samantala, balik po tayo sa Titan. Itong Titan may bagong big man, which is nagbabalik big man po sa kanila, ay itong si William Navarro. Hindi po ibig sabihin na na-trade na po sa kanila ay maglalaro na po. Ito po ngayon yung problema ni William Navarro, dahil nung pumirma po siya ng kontrata doon sa Korea ay nagkaroon po ng bagong agreement ang PBA, na kung saan once na pumirma ka ay bago ka makabalik sa PBA 3 taon pa po. So mayroon pa po siyang 2 taon na natitira na ban. Ibig sabihin lang po nito, sa mga susunod na taon pa po siya makakapaglaro. Kaya ito ngayon inaapila ng nasabing kampo ni William Navarro na pagbigyan, kasi nga na trade na. Meron naman pong nangyari dati na player na na-trade ay nakapaglaro na po sa PBA. Kaya aabangan natin kung makakapaglaro ba itong si William Navarro muli sa PBA. At bago pa po natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout po muna tayo sa ating mga solid na followers na lagi pong sumusuporta palagi sa atin. Kay Kagawad at sa kinudukusin ng Hagonoy, Bulacan, Anthony Lucky Alon at sa Lucky Alon family, Kalaluya Ko TV, Ogie Zamora, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa Cavite, Juan Banga, Andy De La Cruz, Mark Jan Biolo, at syempre si Mr. Ronald Gato ng Abuyog Leyte. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko na Hapres PH3, Polgoso at Bostor para po sa mga karagdagang sports balita. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.